Alright guys, welcome sa aking channel. At sa mga hindi pa po nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. At sa mga nag-subscribe na ay maraming salamat sa pagbalik muli dito sa aking channel. At sa video pong ito ay ipapakita ko kung paano ko ginawa itong simpleng pintuan. At ito guys yung gagawin kong frame niya. So matagal nang stock ito kaya sigurado na tuyo na. So maganda guys na ang gagawin nating mga pintuan ay yung mga tuyo na para maiwasan yung mga paggalaw o yung pagresiko ng kahoy kasi yun ang nakakasira sa mga customer. At dito guys ay pinutulan ko na yung frame niya, sinobrahan ko lang siya ng konti para hindi natin ma-planer yung mga sobra kung malaki man yung mga sobran niya. At dito ay ipapadaan ko na siya sa table planer para matuwid. So sa table planer ako nagpe-planer ng mga ganitong frame para sigurado na tuwid o hindi man perfect pero at least tuwid. Tapos medyo mabilis din itong gamitin kaysa hand planer. Pagkatapos kong planer ay tinistis ko na rin yung lapad niya para pare-parehas at ganun din yung kapal. At yung mga ilalagay sa taas na frame at ilalagay sa baba. At dito po ay tapos ko na itong tinistis kaya minamarkahan ko na yung mga iro-rotor ko na ipagsasalpakan ng frame sa baba at sa taas. So yun, rinoter ko na ito. So yung iba guys, yung ginagamit din nila dito ay yung tistisan din. Pero ako ay mas comfortable ako dito sa rotor kasi medyo magaan lang gamitin. At para matibay guys yung pintuan ay kailangan kong lagyan dito sa gitna ng malalim din na butas. So kaparehas ng butas ng pag sasalpakan ng frame. Tapos dito ay pinadaan ko na sa tistisan yung isasalpak natin sa frame. At dito ay linagare ko na yung gilid niya pero pwede rin namang ipadaan yan sa tistisan. Pero linagare ko para magamit yung lagare at kinakalawang na. So yun guys, so bubuuhin ko na itong frame muna para makita ko yung mga sukat kung sakto. Tapos masukat din yung ilalagay sa gitna niya. At ito na nga guys, sinusukat ko na kung kwadrado itong gawa ko na frame o parehas yung mga sukat at lapad at sinukat ko na din yung ilalagay sa gitna. At dito ay magtistis na ako ng ilalagay sa gitna. At dito ay baliktaran yung pagtistis ko dito kasi hindi lusot yung talim sa isang daan. At yun, sinukat ko na ngayong kapal at sakto kaya nagtistis na ako ng mga panggitna. So yun guys, tatanggalin ko naman itong frame niya para lagyan ko na ng kanal yung paglalagyan sa gitna niya. So ang ginamit ko naman dito na pinangkanal sa gitna ay yung rotor. So pwede naman ang tistisan din kaya lang ito ang ginamit ko para 100 lang tapos na.
pag sa tistisan ay ilang padaan bago makuha mo yung kapal na kukunin mo. At dito guys ay tinestyan ko nang ilagay yung mga panggitna. So lineha ko na din yung mga hindi kasya o yung masikip masyado. So kailangan ay sakto lang yung sikip niya, kasi pag masyadong masikip naman ay baka mabitak yung frame. At dito naman ay kinanalan ko na yung panggitna kasi sisingitan pa natin ito ng manipis na kahoy. At nagtistis na din ako ng pangsingit dito sa mga ilalagay sa gitna. At dito guys ay bubuuhin ko muna itong pintuan. So hindi ko muna lalagyan yung mga isasalpak ng epoxy o yung pandikit. So basta ilalagay ko muna to para makita ko kung may problema o kung sakto lahat. Kasi pag nilagyan na natin yan ng epoxy, mahirap nang magbaklas-baklas kasi pag binaklas mo matutuyo na yung epoxy. So dito guys sa gitna niya ay may dalawang mahaba na kasing haba ng na isasalpak dito sa frame sa taas at baba. So kailangan ganun guys na mahaba, kasi pag pare-parehas na maiksi lahat ay walang tibay yung gitna. So yun, dalawa ito guys, nakagitna lang ito. So yun, mahaba, makitang-kita naman na mahaba yung dalawa. So yun ang maghahawak sa gitna ng frame para hindi madaling bumuka yung frame niya sa gitna. Di bali dito sa magkabila ang gilid at mahaba naman yung nakasalpak, so kailangan din meron sa gitna. So ang purpose nun ay para hindi bubuka yung frame. So dito guys ay medyo masikip ilagay yung mga frame niya sa baba at taas, kaya kailangan ko pang i-clamp para magdikit yung mga kahoy. So maganda rin yung ganun guys para fit na fit, kaya kailangan maitesting muna natin kung fit na fit nga bago lagyan ng epoxy. So sinukat ko na guys kung sakto, at sakto lang naman. May allowance lang na konti doon sa sukat at babaklasin ko na. Babaklasin ko na to para malagyan ng epoxy yung mga isasalpak. Kasi yun din ang isang pangpatibay dito. So nalagyan ko na lahat guys ng epoxy, kaya ikakabit ko na muli o bubuuhin ko muli yung pintuan na to. So yung step lang guys kung paano ko binuo ito ay yung katulad lang din kanina ng wala pang epoxy. At dito guys ay minarkahan ko na yung paglalagyan ng lock para sigurado na hindi nakagilid masyado sa nakasalpak. Pag minsan kasi pag hindi minarkahan ay nakagilid. So wala din lang tibay siguro yun. Kaya mas maganda yung may marka. At nilagyan ko din dito sa gitna yung may nakasalpak dito na mahaba. So yun guys, pagkatapos matuyo yung mga epoxy niya ay prinener ko na para matanggal yung mga sobra o di kaya mapantay yung frame.
Kasi hindi maiwasan na pag nagkabit tayo ng ganitong pintuan ay may konting diferensya, lalo na pag hindi na ipadaan sa thickness planer yung mga frame o di kaya yung mga panel niya. So yun, pagkatapos kong planer ay grinder ko na siya ng number 100. Tapos pagkatapos naman na grinder ay binibrate sander ko naman. Alright guys, so ito din yung isang importante pag naggagawa ako ng furniture, yung paglalagay ng solignum. So pag naglagay ako ng solignum ay linalagyan ko lahat para sigurado. So maglalagay lang din tayo ng solignum, di lalahatin na natin lahat. Sa wakas guys ay mag-finish na ako o magbabarnish na ako pagkatapos matuyo yung inilagay ko na solignum dito. So nilagyan ko siya ng konting kulay yung varnish para mahabol yung ibang kulay ng mga kahoy, kasi iba-iba yung kahoy na ginamit ko dito. At ito na guys yung finish ng simpleng pintuan na to. So kung nagustuhan mo itong video ko guys ay paki-likes naman o mag-comment naman guys kung anong masasabi mo dito sa video ko. At wag na din kalimutang mag-subscribe sa mga hindi nag-subscribe. So thank you for watching at see you on my next video.